ako'y naguguluhan. Ako'y iyong inaalala palagi. Sa panalangin mo, ramdam kong yakap ng Diyos. Pag-ibig niya'y dumadaloy, sa'yo'y aking nadarama. Luha ng puso'y umaakyat, langit ay nakikinig. Pag-ibig ng Diyos dumadaloy sa panalangin ng kapatid. Salamat sa panalangin mo, ako'y itinataas sa trono ng Diyos. Sa luha at pulong ng iyong puso, tinig ng langit, haplos ng Panginoon. Salamat kapatid sa iyong pag-ibig. Sa panalangin tayo'y nakakaisa. Sa piling ni Kristo tayo'y matibay. Salamat sa panalangin mo. Sa bawat laban ng buhay, di ako nag-iisa. May kapatid na tapat na ako'y inaalala. Sa panalangin mo, may lakas akong natagpuan. Pag-ibig ng Diyos lalo kong naranasan. Pinapanalangin mo ako, ipinapanalangin kita. Sa bawat laban natin, si Kristo'y kasama. Pag-ibig niya ang ating sandigan. Panalangin natin, apoy na walang hanggan. Salamat sa panalangin mo, ako'y itinataas sa trono ng Diyos. Sa luha at pulong ng iyong puso, tinig ng langit, haplos ng Panginoon. Salamat kapatid sa iyong pag-ibig. Sa panalangin tayo'y nakakaisa. Sa piling ni Kristo tayo'y matibay. Salamat sa panalangin mo. Salamat sa panalangin mo. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang aking Diyos. Sa katahimikan ng gabi, ako'y lumalapit sa iyo. Pagod ang katawan kong mahina, ngunit ikaw ang lakas ng puso. Sa bawat hinga na masakit, ikaw ang awit ng kaluluwa. Sa luhang walang tinig, ikaw ang kapayapaan ko. Hindi ko man maunawaan ang landas na tinatahan. Sa gitna ng sakit at dilim, ikaw ang aking hinahawan. Hindi kita sinasamba dahil gumaling ako. Sinasamba kita dahil ikaw ang Diyos.
resulta, kundi sa kung sino ka. Ikaw pa rin ang aking Diyos. Sa karamdaman, sa kahinaan, sa hindi ko maintindihan, ikaw pa rin ang aking Diyos. Ikaw pa rin ang aking awit. Ikaw pa rin ang aking pag-asa, magpakailanman. Hindi kita sinasamba dahil gumaling ako. Sinasamba kita dahil ikaw ang Diyos. Ikaw ang may hawang bukas. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang aking Diyos. Aamin din ako sa totoo lang. Sa daan ng karunungan, minsan naliligaw pa rin. May mga araw na tila ba ang boses ng mundo'y mas malakas kaysa sa'yo. Ngunit naririnig ko ang iyong tinig na bumubulong sa aking puso. Magtiwala ka, huwag kang matakot. Hawak ko ang iyong bukas. Kaya't pipiliin ko ang daan mo kahit mahirap tingnan. Pipiliin ko ang karunungan mo kaysa sa mundo. Aamin din ako, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. Pipiliin ko kahit anong mangyari. Hindi ko sinasabing na madali ang umakyat sa landas na to. May tukso, may pagdududa, pero mas malakas ang pangako mo. At naririnig ko ang iyong tinig na bumubulong sa aking puso. Magtiwala ka, huwag kang matakot. Hawak ko ang iyong bukas. Kaya't pipiliin ko ang daan mo kahit mahirap tingnan. Pipiliin ko ang karunungan mo kaysa sa mundo. Aamin din ako, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, ikaw ang buhay. Pipiliin ko kahit anong mangyari. Kahit anong sabihin nila, kahit anong mangyari sa paligid ko, nakatayo ako sa salita mo, nakatayo ako sa pangako mo. Kahit anong sabihin nila, kahit anong mangyari sa paligid ko, nakatayo ako sa karunungan mo. Pipiliin ko ang daan mo
ay hindi mo mapapalitan. Sa'yo ako magtitiwala, sa'yo ako magtitiwala, sa'yo ako magtitiwala, sa'yo ako magtitiwala. Purihin sambahin ka, pagkat ikaw ay mabuti. Sa dami ng plano sa isip ko, sa dami ng tanong sa puso ko, minsan nadapa, minsan nagkamali, ngunit sa bawat araw, ikaw ay tapat sa akin. Hindi ko hawak ang bukas ko, ngunit hawak mo ang buhay ko. Sa gitna ng takot at paghihintay, ikaw pa rin ang aasahan ko. Sa'yo ako magtitiwala, sa'yo ako magtitiwala, sa'yo ako magtitiwala. Oh, sa plano mo ako'y sasaya, pagpala mo ay aking mararanasan, pagkat ikaw ang aking kasama. Maraming salamat sa iyong biyaya, sa'yo ako magtitiwala, oh Diyos. Akala ko kaya ko mag-isa, sa sariling lakas at galing ko lang. Ngunit nang ako'y mapagod at bumitaw, doon ko nakita, ikaw pala ang kailangan. May oras ng luha, oras ng hintay, ngunit di nasayang ang aking dasal. Habang natututo akong sumunod, ang puso ko'y napupuno ng galak. Sa'yo ako magtitiwala, sa'yo ako magtitiwala,
Sa magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Marami pong salamat sa inyo po pakikinig dito po sa Pray and Share. Share and Pray po. Kasama niyo po si Kuya Sunny po, ang inyong lingkod. Maraming pong salamat sa bawat isa sa patuloy na pagkilos ng Lord sa buhay po natin. Let us continue to be a blessing sa lahat po. At napaganda pong paalala po sa atin tong kanyang mga salita, lalong-lalo po sa panahon ngayon. Maraming mga pinapanalangin, marami tayong dapat ilapit sa Lord, marami tayong dapat sabihin sa ating Panginoon. At isang pabor ko, isang pribilehiyo na tayo mismo ay makalapit sa ating Panginoon. Tayo po manay manalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at tumihingi, Panginoon, ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Kayo po yung Diyos ng tapat at mabuti sa lahat ng oras. Salamat po sa pagsama niyo po sa mga nakikinig dito po sa Sharing and Praying sa KSP. Kuya Sunny po ang iyong lingkod, at patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa. Lord, kung may mga bagay po na hindi nagbibigay ng kaluguran sa iyo, patawarin mo po kami. Pinupuri ka namin pagkat kayo po ang dakilang Diyos na mabuting aming Diyos Ama, Panginoong Hesus, Banal na Espiritu. Salamat sa pagkilos po ninyo sa buhay ng bawat isa. At sa oras na, Panginoon, samahan niyo po kami bilang instrumento ng kalakasan at pagpapala sa lahat po ng mga tao, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Ano po yung dapat namin gawin at dapat namin ipadalangin sa bawat isa. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Lord, hindi lang po kami nakatingin dapat sa mga salita mo, kundi every time na sinasabi po namin ito sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga tagapangunan tulad namin, o sino man po kami tinawag na mananampalataya, ay nakikita ang pagsasabuhay. Lord, hindi po ito maging gamitin para po magpatama ng mga tao, kundi maging paraan po ito para po pagsabihan namin ang aming sarili at magkaroon kami ng pagsasaayos sa buhay ng bawat isa, especially sa personal na buhay. I pray for spiritual life, Panginoon, na maging maayos ang spiritual life ko po namin, at magpatuloy po kami sa nais mo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, mapapurihan, mapasalamatan at mabigyan ng kapurihan. Marami pong salamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas na buhay at makapangyarihan sa lahat ng oras. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen. Yan, magandang araw po sa bawat isa. Isang pribilehiyo muli na tayo ay makapanalangin, makapagpahayag o magpahayag at manalangin po. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay napakasimple ho. Ang halaga po ng panalangin, lalong-lalo na po sa buhay ng isang tulad mo, tulad ko, o tulad nating mga lingkod o mga Kristiyano. Ikaw man po ay pastor, leader, teacher, basta tinawag ka ng mga Panginoon na mananampalataya, disipulo ni Kristo, ay dapat maging maayos yung panalangin na meron ka. At maraming pasalamat sa pagkilos ng Lord sa atin. Sabi po ng Mateo chapter 6 verse 9, at sa mga sumusunod, kaya't manalangin kayo ng ganito, katulad nito. Sa MMB version po ang kami nabasa: Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari at masunod ang inyong kalooban dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag nyo kaming hayaang matukso, kundi iligtas nyo po kami kay Satanas, sapagkat sa iyo kayo ang hari, ang may kapangyarihan, ang dakilang Diyos magpakailanman. Verse 14, kung pinapatawad ninyo ang mga tao nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Isang napakagandang reminder ito sa atin, bagamat po ang Matthew chapter 6 ay tungkol po o nagturo po ang Panginoong Hesus turo sa panalangin. Pinapaalala niya po ni Mateo
nung sinulat po ito ng sinabi po ng Panginoon, kung mananalangin po ay huwag tayo magpakitang tao, o manalangin po tayo nang hindi nakatayo sa simbahan o sa kanto, kundi huwag tayo magpakitang tao. Kasi nga po marami po mga nananalangin ng ganon. Sa halip pumasok po tayo sa kwarto at isara ang pinto at manalangin, sapagkat alam ng yung Ama na hindi nakikita ang yung ginagawa. At napakagandang reminder po ito. Hindi ko sinasabi ito na para sa hindi tayo dumalo ng prayer meeting. Iba rin ho yung prayer meeting kasi corporate prayer po yun. Iba rin yung personal prayer na ikaw mismo ang mananalangin sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa mga sitwasyon sa paligid. Ang tanong, ano ang matututunan natin to kung ilalagay po natin to sa devotion natin? Yung, alam niyo po yung devotion ng piso. Yung prayer, scripture, observation, application, and prayer devotion po. Ito po yung Lord's Prayer, Mateo chapter 6, 9 to 15, 9 to 14. Ang Mateo chapter 6 po, 9 to 14 ay bahagi po ng Sermon of the Mount. Tinuro po dito sa mga alagad kung paano mamuhay bilang mamamayan ng pinaghaharian ng Diyos. At sa chapter 6 po, kinukorek po yung mga maling reliyosong gawain. Marami po kasing mga nagpapanggap na relyoso, pero hindi naman po yun ang tinitignan ng Panginoon. Pero ang paraan po din yung pagbibigay, pananalangin, pag-aayuno. Maraming mga tao sa panahon nila nagpapakitang tao. Tinuturo po dito sa parting ito na yung pananalangin po ay hindi po pagpapakitang tao, kundi yung ating relasyon sa Panginoon. Ang ating pong scripture ay matatagpuan sa chapter 6 ng Mateo 9 to 14. At sinabi dito, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. Binasa na po natin kanina yun. Ano yung maobserbahan natin? Ano yung makikita natin sa teksto? Ang panalangin ay relationship po. Tumutukol po sa ating relasyon sa Ama. Nakatuon din po ito sa Diyos bago sa tao. Tumutukoy ito sa pangalan ng Panginoon, sa kanyang kaharian at sa kanyang kalooban. Every time you pray, mananalangin ho tayo na nakadepende sa Lord. Bigyan tayo ng Panginoon ng pangangailangan or yung bagay na kailangan mo. Ang panalangin din po ay may pagkukonfess o pagpapatawad, pagsasabi ng kasalanan o paghingi ng tawad din po. Meron din pong parte nun yung spiritual warfare. Huwag mo kami ihatid o ihatid sa tukso. Reminder din po sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat yung pang-anim, may kondisyon. Kaya nga po napagandang maobserbahan po natin ito. Ano yung nakikita natin sa teksto? Panalangin na tumutukoy sa relasyon natin sa Panginoon. Ito'y nakatuon sa Diyos bago sa tao, sa pangalan niya, sa kanyang kaharian, sa kanyang kalooban. Pagdepende sa pangangailangan, pagsasabi sa Panginoon ng kasalanan, pagpapatawad sa ibang tao, pakikipaglabang spiritual, at higit sa lahat yung kondisyon ng puso natin every time na tayo po ay humingi ng tulong sa Panginoon. Pansinin niyo yung pattern. Mapapurihan ng Panginoon sa kanyang kalooban, sa ating pangangailangan. Humingi tayo ng pagpapatawad, magpatawad, at humingi tayo ng protection. Anong makikita po natin partigo dito sa outline? Una, to prioritize the glory of God from 9 to 10. Yung sambay natin ang pangalan ng Panginoon na dumating ang kaharian niya. Pagpapakita po ng ating pong priority. Unahin po natin, sabihin natin holy siya po yung may-ari ng lahat ng bagay, siya yung nagtatag ng kaharian, siya po yung Panginoon na bibigay ng righteousness, kapayapaan at kagalakan. Dito makita natin yung godly-centered prayer, hindi po yung self-centered prayer. Pangalawa, yung posture po natin. Yung nakadepende po tayo sa Panginoon. Verse 11, bigyan mo kami ng aming kakainin sa araw-araw. Yung personal na pangangailangan sa panahon natin. Tumutukoy po ito sa doktrina ng pagiging providence ng Lord. At siya po nagsusustain ng lahat ng pangangailangan natin. Because we believe that Jesus is the bread of life. We believe that God can provide the needs ng bawat isang titiwala. Sa Exodo nga chapter 16, nag-provide ng Lord ng mana. Kaso marami pa rin nagre-reklamo sa panahon na yon ng mga Israelita. Anong matututunan po natin? Magdepende ho tayo sa Panginoon araw-araw. Huwag po tayo dumepende sa sarili nating kakayanan.
Isa pa, practice po natin ang pagpapatawad from verse 12, 14, and 14. Nakita po natin na patawarin mo kami at gaya ng pagpapatawad namin. Pagpapakita po ng pagpapatawad ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang anak at gabay ng Holy Spirit sa bawat isa. Magpatawad din ho tayo kasi nga po, reminder po to humingi tayo ng tawad kung may nagawa tayong kasalanan. It's all about the grace, yung biyayang natanggap natin. Nagpo-produce po ito ng biyaya din sa mga tao. Kaya meron ba tayong mga taong hindi napapatawad? Magandang reminder po to sa akin at sa bawat isa. Isa pa ho, we pray for protection sa temptation, sa lahat ng laban o sa anumang pinagdadaanan natin. We pray for spiritual gardening. Yung spiritual warfare po ay totoo. Pero pag ipagdasal ho natin ng bawat isa na hindi tayo matukso o magkasala sa ating, even po sa ating mga sinasabi o ating mga ginagawa. Ano yung big idea po natin dito? Ang panalangin po ay nakasento sa kaluwalhatian ng Diyos at nagbubunga ng pusong mapagpatawad at nakadepende sa Kanya. Kaibigan, isang paalala po sa bawat isa po sa atin. Ang panalangin po ay relational, pagpapakita ng pagsamba, pagdepende po natin sa Panginoon, pagpapatawad, nagkakaresulta ng maayos na fellowship at proteksyon sa bawat isa po sa atin. Let us pray for ourselves. Suriin po natin ating sarili. Humingi tayo ng gabay na tulungan tayo sa ating pamilya at ating pong kinabibilangang sambahayan ng Diyos o church o fellowship group o care group man o anuman pong grupong sinasamahan mo o accountability group. Kaibigan, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sana po sa ating mong usapan makatulong po ang Matthew chapter 6 verse 9 to 15. Hindi lang to panalangin na dapat minememorize. Ito rin po ay panalangin na ini-internalize o nilalagay natin sa ating puso at sinasabuhay. Tayo po ay manalangin. Para sa oras pong ito, aming Ama, kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba. Kayo po ang tunay na mabuting Diyos. Aming Ama sa langit, lumalapit po ako personal. Sambahin nawa ang ngalan mo dito ng mga tao sa mundo. Maghari nawa ang inyong kalooban sa puso ng bawat isa. Patuloy mo po kami bigyan ng lahat ng pangangailangan, tuman po pagkain o ibang bagay. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala kung meron po mga taong nanggawa namin ng kasalanan. Patawarin mo kami at magpatawad din po kami. At huwag mo po kaming hayaang matukso. Iligtas po kami sa anumang gawa ng kaaway. Pagkat ikaw ang hari namin, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw yung Diyos na kumikilos magpakailanman. Pagpalain niyo po ang bawat isa at i-bless mo po kami, Panginoon, sa aming mga personal na buhay. Pinagkakatiwala ko po ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, sa aming Panginoon, tagapagligtas na buhay. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa bawat isa. Isang ganda pa ho para po sa bawat isa po sa atin. Tapos na po ang ating pong pulong panalangin ngayong araw pong ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Wait lang po mga kapatid. Sa bawat unos na dumadaan, hindi ka nagbabago kailanman. Sa bawat luha at pagdaramdam, ikaw ang sandigan. Hindi ako susuko, hindi ako bibitaw, kahit ang
Maraming po salamat. God bless po sa bawat isa. Ingat po.